Akala mo customer ka sa Shopee, pero ang totoo, ikaw ang binebenta. Seryoso, hindi lang ikaw yung bumibili. May bumibili rin sa attention mo. Napansin mo ba to? Pumasok ka lang para tumingin ng isang item. Tapos, maya-maya, biglang 4 na yung nasa cart mo. Phone charger lang sana talaga yung titignan mo. Biglang may phone stand, cable protector, organizer, phone case, at nagtaka ka pa bigla. Paano dumami? Kung nangyari na to sa'yo, hindi ka nag-iisa. At hindi rin to dahil mahina ka sa tukso. Design talaga yung shopping apps para dito. May 3 tricks sila. 3 matitinding galawan. Kapag gumana yun sa'yo, halos automatic na ang checkout. Una, kukuhanin nila yung attention mo. Pangalawa, babaguhin nila ang math sa utak mo. At pangatlo, gagawin nilang parang walang sakit o kahit kurot ang paggastos. Kapag pinagsama-sama mo yung 3 yan, budol na. Simulan natin sa una. Trick number 1. Paano kanila hinuhuli kahit tumitingin ka lang? Ang Shopee o Lazada, parang slot machine. Scroll ka, may bagong item. Scroll ulit, may for you naman. Scroll ulit, may coins, may badge, may sale. Hindi mo alam kung ano yung susunod kaya tuloy-tuloy ka lang. Scroll, scroll, scroll. At habang tumatagal ka sa app, mas maraming chance na may makikita kang gusto mo kahit hindi mo hinahanap. Isipin mo, pumasok ka lang para sa power bank. Pero maya-maya may nakita kang desk organizer, cable clip, phone stand. At bigla mo naisip, pwede rin ah. Doon pa lang, nahuli ka na. Kasi hindi neutral ang pagbabrowse. Bawat minuto sa app, mas maraming tukso. Kaya kapag sinabi mong, titingin lang naman ako, yan ang unang trap. May isa pang galaw, micro-clicks. Ito yung maliliit na action. Claim voucher, collect coins, daily check-in, follow shop, add to cart. Mukhang maliliit lang, di ba? Click lang naman. Pero bawat click, may epekto sa utak mo. Kapag may nasimulan ka na, ayaw mo nang umatras. Halimbawa, may nakita kang voucher, free shipping, pero kailangan mo munang i-claim. Tapos may minimum spend. Biglang nagbabago yung takbo ng utak mo. Hindi na, kailangan ko ba to? Ang tanong na ngayon, paano ko gagamitin yung voucher? At dun ka nahuhulog. Hindi ka na bumibili dahil kailangan mo. Bumibili ka dahil sayang yung promo. Kaya biglang may nadadagdag sa cart. Item na wala naman sa plano. Para lang ma-hit ang minimum. At sa pakiramdam mo, lugi ka kapag hindi mo tinuloy. Kahit ang totoo, mas napapagastos ka lang. Hindi ka nila binibigla. Dahan-dahan ka nilang hinihila. Tapos, papasok pa yung isang galawan nila. Urgency. Ito yung flash sale, countdown, last stocks, ending soon. Kapag may timer, bumibilis yung takbo ng utak mo. Hindi ka na nag-iisip na maayos. Ang iniisip mo na lang, baka maubusan ako. Kitang-kita to sa TikTok live. Paulit-ulit yung sinasabi. Uy, check out na! Last stocks! Sayang ang voucher! Kahit hindi mo kilala yung seller, parang may nawawala sa'yo. Kapag may pressure, bumibilis ang desisyon at humihina ang logic. Pero hindi pa yan yung pinakamalupit. Mas grabe yung susunod. Trick number 2, kung paano ka nila nililito sa math. Mahina ka na nga sa math, lilituhin ka pa. Ito yung part na feeling mo matalino kang spender. Pero sa totoo, mas napapagastos ka. Classic example, free shipping. Halimbawa, may item ka na sa cart, pero kulang ka pa ng 100 pesos para sa free shipping. Biglang nagbabago yung goal mo. Hindi na yung matapos ang shopping. Ang goal mo na ngayon, maabot ang minimum. Kaya maghahanap ka ng filler. Cable tie, clips, organizer, kung ano-ano na lang. Sa isip mo, sulit, free shipping. Pero
Sandali lang. Kung gumastos ka ng extra para makakuha ng free, tipid pa ba yun? Hindi mo napapansin, mas malaki yung lumalabas sa bulsa mo. May isa pang trap, voucher maze. May voucher ka nga, pero hindi pwedeng gamitin kahit saan. Selected shop lang, selected items, at madalas, mas mahal ang item. Pero dahil may discount badge ka, feeling mo panalo ka. Hindi mo na kinukumpara ang totoong presyo. Ang kinukumpara mo na ay yung pakiramdam na may deal ka. Hindi na real numbers ang gamit mo. Ito na lang yung tinitingnan mo. Less 50, free shipping, coins, cashback. Hindi na real math. Visual math na lang. Andyan pa yung daily rewards. Ginagawa nilang parang game ang paggastos. May mission, may streak, may gift check. Kaya bumabalik ka sa app kahit wala kang bibilin. Ayaw mong masayang ang claim. Ayaw mong maputol ang streak. Pero sa dulo, pera pa rin ang kapalit. Reward lang yan para hindi mabigat sa pakiramdam ang gastos. Kaso, ang pinakadelikado, ito na. Trick number 3. Kapag hindi na masakit gumastos. Ito na ang final boss. Kapag tinanggal na nila ang sakit ng pagbabayad. Example, sa SPay Later sa Shopee, Last Pay Later para sa Lazada. Biglang iba na yung tingin mo sa presyo. Hindi mo na nakikita yung buong amount. Ang nakikita mo na lang, 200 pesos per month. Mukhang maliit, mukhang kaya. Pero hindi naman lumiit ang presyo. Hinati lang, plus interest. Lumaki pa nga eh. At ang mas delikado dito, ginagastos mo na ngayon ang sweldo ng future mo. Para sa isang bagay o item na baka hindi mo na rin gusto pagdating ng bayaran. Dagdag pa ang digital wallets. One tap, check out agad. Address, saved. Card, saved. From add to cart to paid, ilang segundo na lang. Wala kang hawak na cash, walang bigat sa pakiramdam. Walang moment na mapapaisip ka, Teka lang, kailangan ko ba to? At doon nagkakabit-kabit ang sistema. Attention trap, baluktot na math, invisible na payment. Isang makina na unti-unting nagpapababa ng depensa mo. At kung akala mo mahina ka lang sa tukso, hindi, design talaga yan. So, paano ka hindi mabudol? May paraan. Una, gamitin mo ang 24-hour rule. Kapag gusto mo ang isang item, add to cart ka lang muna. Huwag mo munang i-check out agad. Balikan mo bukas. Madalas, pagbalik mo, hindi mo na yun gusto. Pangalawa, mag-list ka muna bago ka mag-open ng app at huwag lumihis para lang sa voucher. At pangatlo, compute mo lagi yung mga palabas na pera, hindi yung mga matitipid mo. Kasi ang tunay na panalo sa shopping apps, hindi yung maraming coins, hindi yung maraming voucher. Ang tunay na panalo, yung ikaw pa rin ang may control sa attention mo at sa pera mo. Ngayon napaisip lang ako, buksan mo nga yung Shopee mo, tignan mo yung cart mo, ilan dun yung hindi mo naman talaga kailangan. Comment mo nga yung number sa baba. Curious ako kung gaano kalala ang budol. At kung ayaw mo mahirapan sa pera ngayong 2026, panoorin mo tong susunod na video kasi dito, pag-uusapan natin yung mga bagay na tahimik na humihila sa iyo pababa. Pero bago yun, pakipitik mo naman yung like button kung minsan ka na ding nabudol ng Lazada at Shopee. Maraming salamat sa panonood. Peace out!